Nasilip ng Commission on Audit o COA na meron pala mahigit 109 million pesos na bahagi ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP ang TESDA na hindi nagamit para sana makapaglingkod sa bayan. Meron pang tila ghost students ang ahensya. May paliwanag naman dito ang pamunuan ng TESDA. Saksi si Ruth Cabal. Pinapanagot na po natin ang dating namumuno ng TESDA dahil sangkot siya sa katakot-takot at tongpat sa ahensya. Sa kanyang State of the Nation address noong isang taon, sinita ni Pangulong Noynoy Aquino ang umano'y katiwalian sa TESDA. Pero mas marami pang nakalkal ang Commission on Audit ng suriin ang dalawang 2011 Special Allotment Release Order o SARO ng 1.8 billion pesos na pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP na binigay sa TESDA. Mahigit 109 million pesos daw kasi ang hindi nagamit para sana makapagbigay ng trabaho at maibsan ang kahirapan. Doon sa partnership, meron muna sila na proseso. Pagkatapos tsaka lang pupunta sa provincial, to the regional, to the central office. And because of that, na-delay ng husto kaya na-unutilized. So again, this is 3.5%. Part of it also was yung dun sa mga typhoon hit areas sa Caraga region during the time. And another thing, Ivan, is yung dropouts. Tila ghost students naman ang sabay umanong pagsailalim ng 61 tao sa magkahiwalay na mga training na imposible raw dahil may mga nagkasabay-sabay na petsa. Habang ang ilang trainee umano, sinabing hindi sila sumailalim sa kursong sinasabing natapos nila. Paliwanag ng TESDA sa double trainees, racket daw ito ng ilang accredited schools na nabisto na at pinasara. At kaugnay sa mga tinangging nag-aral sila sa TESDA, posible raw na hindi nila alam na TESDA ang sponsor ng kurso at ang accredited school ang kinikilalang pinag-aralan nila. Tiniyak ng TESDA na malinis na sa ngayon ang record nito at handa raw itong ipresenta ang alinmang dokumento at idepensa kung saan napunta ang pondo. Hiwalay na bahagi ng DAP naman ang napunta sa University of the Philippines, kabilang ang ginamit sa pag-aayos sa Quezon Hall at National Science Complex sa Diliman. Pati nadagdag na gamit para sa UP-PGH o Philippine General Hospital. Pero ang ilang miyembro ng UP community hindi natuwa sa paggamit ng DAP. Kaya nakiisa sila sa paghahain ng ilang grupo ng reklamong plunder at malversation laban kay Budget Secretary Butch Abad sa Ombudsman. Dapat rin daw mapanagot si Pangulong Aquino. Tunay na nagngingit-ngit kaming mga estudyante na narinig namin na ang pera ng bayan na dapat sana ay tinatamasa ng ating mga estudyante na malaking luwag na sana para sa ating mga magulang ay napupunta lamang sa bulsa ng iilan. Let us all work together to ensure that a thorough investigation on the issue of public funds is conducted and that those involved are prosecuted so that justice is served. Ayaw naman magdetalye ng Malacanang kaugnay sa kung paano nagamit ang DAP. Posible raw kasing maging bahagi ito ng tugon ng administrasyon sa desisyon ng Korte Suprema. Ayaw rin daw patulan ng palasyo ang mga spekulasyon sa posibleng pananagutan ng Pangulo at ni Abad. Yan po ay mga bagay na ang kailangan ay pag-unawa ng batas at siguro naman ay papayag ka pag sinabi kong nasa konstitusyon din yung prinsipyo ng presumption of innocence. No? Wala pa namang kasong pinag-uusapan to begin with. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.